Welcome to my YouTube channel. I'm Bibian Boton. Guys, pasensya na po kayo kasi kakarating ko lang po. Ayan, naggawa ako ng pagkain ko almusal. Mag-isa lang po ako dito. Nagkakape na po ako. Kain tayo, guys. Kumusta ang araw natin? December 22. Kumusta guys, mga katulong? Kumusta? Mga OFW. Mag-ingat po kayo lagi dyan kasi malayo po kayo sa mga pamilya ninyo. Kaya magdasal po lagi na lagi po nasa tabi natin ang ating mahal na Panginoon. Naway patnubayan po lagi kayo dyan kasi malayo kayo sa inyong mga pamilya ninyo, mga magulang, sa inyong mga anak, asawa. Yung mga dalaga dyan na OFW, huwag kayong mai-inlove sa mga taga dyan kasi baka mamaya may kaso yon, makasuhan kayo. Ipagpapalit nyo ba yung inyong kaligayahan sa panghabang buhay ninyong kalayaan? So mga guys, mga mahal kong mga kapwa kong Pilipino, kahit saan man tayong sulok ng bansa, huwag po tayo basta-basta mai-inlove. Lalo na po, hindi natin kababayan. Hindi ko alam ang patakaran dyan, pero payo ko lang po sa inyo na huwag basta-basta mai-inlove. Baka bawal dyan ang umibig. Kung tayo naman ay may pamilya, maging ano po tayo? Matapang. Na hindi po tayo madala sa mga pagsubok or yung sa ating salubin, yung maaano tayo. Yung mag-iisip tayo na, malayo naman ako sa pamilya ko. Huwag po, huwag. Kasi, kaya nga po, kayo lumayo para po sa inyong pamilya na maging maayos ang inyong pagsasama. Kaya po tayo nagtrabaho para po sa ating pamilya maging maayos ang kinabukasan natin. Ay, ninyo pala. Hindi ako kasali. Ninyo, maging maayos ang pamumuhay at pagsasama ninyo. Kasi kung kayo ay kasal man o hindi, pag manalig tayo sa Panginoon, ginagabayan po tayo kahit saan tayo magpunta. Kasi walang imposible kay Lord sa ating Ama na lumikha sa atin. Walang imposible. Pag tinawag mo kanya pangalan, andyan po agad siya. Pag minsan, hindi po agad siya na action kasi siguro po, tulad sa atin,
ihalimbawa natin sa barangay, di ba po sa barangay, napunta sa barangay, napunta sa barangay, halimbawa natin sa barangay, di ba po, pag pupunta tayo sa barangay, magsusumbong tayo. Kapitan, kasi ganito, ganyan ang kapitbahay ko. Di ba po, hindi agad-agad sila umaaksyon. Inoobserbaran po nila kung ano ang sitwasyon, ano ang punot dulo para maayos ang lahat. Ganon din po si Lord. Tinitignan niya ang sitwasyon natin. Kung kaya natin, nakagabay siya sa atin. Kaya mo yan, kaya mo yan. Halimbawa sa akin, kaya mo yan, Bibian. Andito ako, anak. Gagabayan kita. Pag alam ko, gaganyan si Lord. Pag alam ko na yung hakbang mo, mahuhulog ka, sasaluhin kita. Dito ka, na hindi ka mahulog. Ganon din po tayo. Kaya aking mga kababayan, mga katulong, sa ibang bansa o dito sa ibang bansa o dito sa Pilipinas, maging matatag po tayo. Huwag tayo magpapadala sa mga matatamis na mga salita ng mga kung sino man dyan na nagsusubok sa ating buhay. Maging matatag po tayo at manalig kay Lord. Lagi lang po nandyan. Sa akin nga po, pag ako may problema na yung grabing problema, tumatawag lang po ako kay God. Lord, bakit ganito? Lord, di ko na kaya. Bibilang lang ako ng ilang araw. Utay-utay nagiging maayos. Kaya walang imposible sa ating Ama. O diba, sabi ng pusa, wow! Ganyan po tayo, guys. Ganyan po tayo, guys. Kailangan po natin maging matatag. At kaya po nandyan kayo sa ibang bansa dahil sa pangarap ninyo yan. So, tinupad ni Lord. Pero kung paplanuhin ninyo na wala si Lord, sa palagay po ninyo, matutupad po ba ninyo yan? Hindi po. Dahil sa pangarap ninyo yan at kasama si Lord, at ginagabayan kayo, ginagabayan tayo, lahat na ating pangarap natutupad, guys. Dahil kasama natin ang ating mahal na Ama, na ating mahal na Panginoon. Di ba po, pag umalis tayo, anong sabi ng ating mga magulang? Mag-ingat kayo dyan, anak. Sabayahin ninyo at gabayan kayo lagi ng ating mahal na Panginoon. Di ba po? Sa mga dasal pa lang po ng ating mahal na mga magulang. Ano po yon? Masarap pakinggan. Dahil andyan po yung kasama natin ang ating mga magulang, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi man natin lagi matawag ang ating Panginoon, pero nandyan lagi, nagsusubaybay sa atin. Tulad sa pamangkin ko, hindi ko ipapalayo sa inyo. Sa akin, totoo po yun. Nag-ibang bansa ang pamangkin ko. First time niya. English, first time. First time niya mga ibang bansa. Ngayon, nangyari sa kanya, 2 years na contract niya. Uuwi siya. Kasagsagan ng pandemic. Pang 2 years niya. So, hindi na maganda ang nila. Samahan nila ng amo niya. Pero mabait daw kasi hindi ko nakikita po.
Hindi ko po nakikita. Yung nagsasabi sa amin na mabait daw ang amo niya ay yung kasama niya sa dun. Kasama niya dun sa ibang bansa. Pero Pilipina din. Taga Quezon Province yung kasama niya. Nagsasabi siya na uuwi na ako sa ganitong pizza. So kami dito nag-antay. Anak, mag-iingat. Pamangkin ko yon. Kasi ang nanay nila patay na. Yun yung nakwento ko sa inyo na una namatay doon sa ate ko, namatay noong 2019. Sabi ko sa kanya, anak, mag-ingat, magdasal lagi na gabayan ka lagi ni Lord na hindi ka mapahamak at hindi ka manghamak. Yon. So ngayon, yun ang nangyari sa kanya. Extend ang kanyang sa eroplano. Sasakay ka sa ganito sa 4. Hindi natuloy. Kasi nga pandemic. So ngayon, in-extend siya sa 28 yata yon ng November. Basta ganun po. Noon na taon. So, hindi siya mapakali. Bakit hindi daw ina-auctionan agad na ganito, ganyan? Ang gusto daw niya, ibalita sa kanya na sure na uuwi na ng Pilipinas siya sa pizza na binigay ng amo niya. So, ngayon nakatatlong extend. Umabot siya ng 30. Pag hindi pa ako nakasakay ng 30 or 28, ginanyan niyang gamot, guys. Iba-ibang klaseng gamot, ang kulay, ang ganda pa, tignan, iba-ibang kulay, ang ganda, nakakaano talaga. May pink, may white, may, basta kapsul yun, iba-ibang kulay, ang ganda. Hindi ako nagbibiro. Itong gamot, iinumin ko to siguro nasa 6 na piraso. 6, 7, basta marami yun. Hapon na, dito sa Pilipinas, hapon. Hindi. Umaga yata yun, dito sa Pilipinas. So, sa kanila, madaling araw yata, o gabi, aywan. Hindi ko alam. Inano niya, kinain niya. Nako. Yun na, nabalitaan namin. Nasa ospital na siya. Kinukontak namin. Hindi na siya makontak. Di, siyempre, nagpanik na kami. Anong gagawin natin? Si ganito, si ganyan. Hindi na makontak. Ang duda namin, siya, yung amo niya, yung ganon. Pero mabait daw ang amo nila, sobra. Pero, yung pamangkin ko lang ang hindi maganda ang timpla ng utak. Yun, nainom niya yun. Balitaan namin na sa ospital. Bago mangyari yon, yung mama niya na panaginipan ko na kasama ko. Tapos naglakad kami, 3 kami magkakapatid, na naglalakad kami, na sabi ko daw, mahuhulog ako sa bangin. Sa akin, kwento lang po yun at panaginip lang. Mahuhulog ako sa bangin. Ang sabi naman ng mama nung bata na yon na pamangkin ko, ay patay na yon. Sige, lumakad ka. Huwag ka lang lilingon. Lumakad ka sa unahan. Huwag ka lilingon sa likuran. Di, lakad ako. Pero bangin yung nilalakaran namin. Huwag ka, guys. 2 weeks lang nangyari sa kanya. Yun na yun. Na nagpakamatay siya. Dapat nagpapakamatay siya. Hindi nagbula ang bibig niya, nagbula. Itinakbo ng amo. Ay, ang amo niya, ang anak ng amo niya ay pulis. Naku po. Sabi ko, Diyos ko, huwag naman sana pahintulutan, Ama, na doon mangyari. Kasi may mga anak siya, 5. Ang 3 nasa Iloilo, ang 2 nasa, ang 2 babae, nasa
nasa Jinsan. Yung kapatid nila na lalaki na bunso, yun ang nag-alaga. Kapatid nila. 3 sila magkakapatid. Pang-4 sana, yun, namatay yung ate ko, kasama siya. Kasama yung baby. Yun. Di yun. Gumaling siya. Habang ginagamot daw siya sa ospital, kwento niya na mayroon daw nurse or doktor na yung black, yung negra, yumakap daw sa kanya na hinaplos siya ng ganun sa likod. Nasabi daw sa kanya, kaya mo yan. Huwag mong gawin yung ganyan kasi kung totoo man na may mga anak ka, sabi nung negra, kawawa mga anak mo. Sabi ng negra, manalig ka sa Panginoon, mag-ano ka, magdasal ka, gagabayan ka niya, magiging, alam ko matapang ka. Sabi ng negra, yung haplos daw nung negra sa kanya sa likod, parang yung mama niya. Diyan nag-umpisa yung sabi ko sa kanya na huwag ka nang babalik sa ibang bansa kung ganyan ka kahina. Di mo ba naririnig ang sabi ng iba na marami nangyayari sa ibang bansa? Yung andyan na yung nai-stress, andyan na yung nababaliw, tumalon sa building. Sana anak hindi mangyari sa'yo. Manalig ka sa Panginoon. Di ba gusto mo na ang mga anak mo maiahon mo sa kahirapan dahil wala na ang nanay nyo, iniwan kayo ng tatay nyo, nag-asawa ng iba. So, sino pa mag-ano sa inyo? Kayo-kayo lang magkakapatid. So, kami, pangalawa lang kami natutulong sa inyo. Kung mayroon kami itutulong dahil kami, may pamilya at kapos din kami sa buhay. Yun na lang ang ano ko, manalig ka sa Panginoon. Yun guys, naka-3 balik na siya. Naka-3 balik na siya ngayon. Pangalawa, okay. Pangatlo, okay pa rin. Ay, di ko alam ngayon kung okay. Sana okay siya doon. Sana okay siya sa kanya amo. Sana mabait at maging mabait din siya. Yan, nababalitaan namin doon dati. Una niyang pangibang bansa na sinasaktan daw siya dahil hindi na maganda ang samahan nila. Kasi siya, gumagawa na siya ng kaparaanan na magalit yung amo. Diba? Kahit sa Pilipino, halimbawa, sa tulad natin, mga Pilipino, ate or ma'am, gusto ko na po magbakasyon o umuwi sa amin. Sasabihin ng amo mo, ay, ayaw ko na aalis ng basta-basta. Gusto ko, uuwi ka sa inyo, may kapalit. Diba yung ganon? Kaya para hindi naman kami mahirapan na wala kayo, yung ganon. Ganon yun, guys. So, tayo, kung tayo naman ay mabait at may malasakit sa amo natin, gagawin natin ang lahat para sa kanila din. Para maganda ang samahan. So ngayon, ikaw na hindi ka pinayagan sa samaan loob mo, bahala na, wala ako kapalit, gagawin ko ang lahat, bahala na. Hanggang sana pupunta sa kapahamakan. Yan guys, payo ko sa inyo mga OFW, manalig sa Panginoon, at maging matatag at maging honest sa pamilya, sa anak, sa asawa natin. Maging honest po tayo. Kahit saan po tayo, sa Pilipinas, sa ibang bansa, yun po ang aking payo sa inyo. Kasi
pag hindi tayo honest sa pamilya natin, kahit saan tayo magpunta, puro kapahamakan ang papasukin natin. God bless us all. Bye-bye po sa inyo. Mag-ingat po tayo lahat. Kahit saan tayo magpunta, ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. God bless you po us all.